Turuan naman ng turuan. Pero sa ngayon, kasi nga kami ko ito natin, wala pa tayong magpapakil. So ngayon, makisigigil ko kami ngayon sa Mapagpalang araw sa lahat for today's video. Nandito po ako ngayon sa may Skygo, sa may Barangay Balibago, Santa Rosa, Laguna. At i-review po natin yung KPV 150. Pero pag hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Tara, simulan na natin itong review. So yun mga guys, simulan na natin itong review. Simulan po natin sa gulong. Ang gulong po nito ay cordial. Yan. Tapos ang sukat naman po nito ay 100 by 80, 14 po mga guys. Tapos kita nyo naman ang kanyang disc brake, ang ganda ng design. Tapos itong kanyang front shock, yan, matte black po siya. Tapos yung kanyang fender ay matte blue. Tapos makita nyo mga guys, yung kanyang mags, oh, ganda po ng kanyang design. Yan. Bagong-bago po yung design nito. Bago sa paningin ng ganitong mga maxi scoot po. Tapos, tingnan naman natin yung likod na gulong. Kaya mga guys, ang likod na gulong naman niya, ang sukat naman po ay 120 by 70, 40 naman po. Kaya mga guys, may disc brake na to ha. Ayan. Disc brake din po ang likod nito. Yan, mga guys. Ayan. Tapos ito po yung kanyang muffler, laki po, ang ganda po. Tapos yung kanyang heat guard, ang laki po ng cover mga guys. Ang ganda po ng kanyang heat guard. Tapos ito mga guys, meron siyang mud guard dito. Ayan. Para iwas tamalsik ng puting. Tapos ito po yung kanyang fender. Ayan mga guys, ito po yung lagay ng plaka. Tapos meron siya rito reflector. Tapos dito po meron siyang ilaw para kita yung plaka natin. Pero mga guys, LED rin po to ha. LED rin po. Tapos yung mga signal light niya po, ayan. Kabila po, LED na po yan mga guys. Saka flexible po siya. Hindi po siya madaling mabali. Tapos mga guys, oh, tignan nyo to. Ang ganda ng design ng taillight nito. Yan, LED na po yan. Mamaya, may isang unit dito. Yung kulay silver po nila. Yan. Pwede po natin pailawin. Saka mabubuksan natin yung kanyang gauge panel para makita natin mga guys. Tapos, siya mga guys, yan yung kanyang monoshock po ito. Yan, oh. Kulay glossy red, yan, glossy red po siya mga guys. Tapos mga guys, wala po siyang kickstart ha. Yan, wala po siyang kickstart. Tapos may impose po ito na Skygo. Yan. Tapos mga guys, ito yung kanyang step nut, yung sa angkasan po. Yan, yan mga guys. Tapos ito yung kanyang footboard. Yan, para po doon sa driver. Tapos ang kanyang side stand po ay glossy na black. Pati yung kanyang center stand. Mga guys, meron itong ano, yung kill switch. Yung pagka binaba nyo po yung side stand, automatic po mamamatay yung engine. Para yun nga po, safety feature po yan. Para lalo na po yung mga nagda-drive po. Pagka sinide stand po, hindi po siya mag-on o mabubuksan po yung ignition o mag-i-start yung motor. Tapos mga guys, ito yung kanyang headlight yan. LED na po yan. Bilog po yung design niya eh.
Yan, parang bago po sa paningin natin yan. Kasi nasanay po tayo yung mga ilaw po pa dito, pagilid. Yan. Kaya po ng mga NMAX, mga ADV po, yan, pagilid na ganyan. Tapos meron po siyang lagay ng visor. Yan. Hindi lang po nakakabit yung visor mga guys. Tapos ito po yung kanyang magkabilang signal light. Yan. LED rin po yan mga guys. Tapos punta tayo sa kanyang manubela. Ito po yung function ng kanyang manubela. Malambot din mga guys yung kanyang hand grip po. Malambot po. Tapos yung kanyang brake lever. Ito po yung function, passing light, high and low. Tapos may hazard po siya. Ito po yung kanyang signal light. Ito po yung kanyang busina. Tapos meron siyang idling dito. Yan. Idling system. May park light po. Yan. Tapos ito po yung kanyang ignition na push start na guys. Tapos yung kanyang throttle. Ang lutong po, ang ganda po. Tapos yung kanyang brake lever po. Tapos may design po siya dito, parang hindi po siya plain na round yan. Para tumatama po sa ating palad. Yan, tatama po sa ating palad dito. Tapos mga guys, gagandaan nito, na siya, digital gauge panel mga guys. Yan. Tapos ang design po, parang carbon. Yan, carbon design po. Tapos naka-naked handlebar na po siya na kulay matte black. Tapos mga guys, ito rin ang kagandahan po nito. Ito po yung kanyang pocket. Yan. Ang lalim po mga guys. Oh. Ang lalim po. Pwede pong lagyan to ng bottled water, cellphone, wallet, o ano man pong mga documents mga guys. Yan. Pwede nyo lagyan yan. Yan. Tapos ito po yung kabilang pocket. O yun mga guys. Oh. Meron siyang USB port. Yan. Para hindi na tayo malobat pagka nag-drive tayo ng malalayo. Bagay na bagay din po to sa mga nagano po yung nagninegosyo po yung mga parcel, yung mga gamit o kaya yung mga food parcel po yan. Pwede po to. Tapos pagka naka-church kayo, pwede nyo yung muna yung food rate. Kung kailangan nyo naman po na nakakita yung phone nyo, maglalagay nga lang po kayo ng CP holder po dito, sa kanyang side mirror. Yun nga lang po, yung iba ko kasi parang naaabala sila pag nakaganito po. Kaya yung iba gusto, pag naka-charge, nasa loob po yung phone nila. Kaya mga guys, yan lang po ang tingin kong kasi yung nakabagsak po siya, hindi po kagaya ng iba na wala pong ganito na hindi siya nakabagsak sa ating legs pagka nagda-drive po. Tapos mga guys, ito yung ganyang gas tank, yan, nasa labas na rin po. Hindi na po tayo maaabala yung pag magpapagas po tayo, natatayo po tayo kasi inupo po natin yung loob ng gas tank. Tapos ito yung kanyang upuan mga guys, yan. Ganda po ng design, oh. Yan. Parang customized na rin po mga guys. Tapos meron po siya parang design po na para dun sa may nagda-drive. Tapos sa passenger po mga guys, yan. Tapos ito yung kanyang grab board, yan. Glossy na silver. Tapos meron siya rito decals na TPV 150. Yan mga guys. Tapos may design siya rito, parang carbon po. Yan, carbon design po. Tapos mga guys, ito yung ito. Papakita ko sa inyo. Ito kasi yung activated na kulay gray nila. Yan. Mga guys, ito yung kanyang susian. Pagka ino natin, yan, i-on lang po natin. Yan ang kanyang gauge panel. Oh. Mga guys, oh, ganda ng kanyang gauge panel. Oh. Yan, maka-indicate naman po yung odometer. Yung trip nyo para makita nyo yung estimated nyo kung gaano kalayo yung tinakbo nyo. Tapos yung makikita nyo rin yung gas consumption nyo. Tapos yung oras, yan po, meron po. Tapos meron siyang RPM. Yan. Tapos ito po yung speedometer niya po. Yan. Tapos ito po yung makikita nyo kung yung fuel nyo ay full pa po o pa yung tinama guys. Yan. Tapos tignan naman natin yung kanyang signal light. Yan mga guys, oh, yung kanyang signal light. Tapos ito po yung sa harap. Yan. Tapos mga guys, ito yung kanyang park light. Hindi lang masyadong kita kasi maliwanag pa po eh. Yung kanyang park light. Tapos tingnan natin yung kanyang headlight. Yan mga guys, yan na po yung kanyang headlight. Yan. White po siya na LED. Yan. Tapos mga guys, ito lang naman po yung function niya. Yan o, panlock po ng manubela. Push start. Tapos dito na rin po naka-control po yung ating sa gas tank. Yan, dito na rin po. Pagka ibababa nyo lang po siya. Yan. Off. Tapos
Yun, para mabuksan nyo po yung kanyang gas tank. Tapos mga guys, yan po. Tapos wag po kayong babahala kasi po meron naman po siyang para hindi po pasukan ng tubig, meron po siyang stopper po. Kaya mga guys, saka maganda rin po kasi yun nga po, may cover naman po. Tapos may rubber po dito na stopper. Hindi po makakalusot yung tubig. Yun. Tapos mga guys, ito yung kanyang upuan. Yan. Kagandahan nito mga guys, pag binuksan nyo yung upuan niya, meron siyang built-in na ilaw. Yan. Kaya makikita agad natin yung kung ano mang kukunin natin. Ang lang po, hindi lang po kasi yung helmet po na full face o half face po na yan. Tapos ito po yung niya, every time po nabubuksan nyo yung upuan niya, nailaw po siya yan. Yan. Pag binaba po natin yung upuan niya, mamamatay po yung ilaw. Lalo na yung pag madilim po sa gabi, yan, makikita po agad natin yung kailangan natin hanapin si Lucas. So yung mga guys, ito na yung inaabangan ko. Masasakyan ko na ito KPV 150. Mga guys. So mga guys, nakasakay na ako dito sa KPV 150. Mga guys, masabi ko lang, komportable siya. Yan. Ganda po ng kanyang footboard. Malaki po yung galawan ng paa natin. Yan, pwede po ito kasi malaki po yung clearance. Yan, malaki po. Pwede po ito sa mga matatangkad na riders po. Yan, pwede po. Tapos ito mga guys, yung ko sinasabi ko. Pagka nagbukas kayo dito, yan. At naka-charge po kayo sa kanilang USB yan. Kasi yung ibang riders po naiilan po pagka nakababa yan. Pero pwede naman po pagka pasok nyo ko yung phone nyo dyan, tapos nakalock po siya. Yan, nilalock nyo po mga guys. Kasi yun po talaga pagka binaba po siya, talagang yan po yung kahit po yung kabila. Kaya nakaganyan po yung design niya. Tapos yun mga guys, pagka nagda-drive kayo, maganda rin po kasi upright position. Yan, tapos yung nga po, ito po, ang ganda po ng kanyang gauge panel. Kung nakita nyo kanina, digital po. Tapos napaka-informative po ng mga nakalagay. Saktong-sakto po sa atin, lalo na po yung mga beginners na magsusubok mag-drive po ng mga ganitong Maxis po. So yun mga guys, alam ko ito na yung inaabangan nyo. Magkano pa ngayon itong KPV 150? Darating na natin yung price. So yung mga guys, dito po sa Skygo, sa may Barangay Balibago, Santa Rosa, Laguna, ang KPV 150 po nila, ang cash price po ay 109,800 mga guys. Tapos pag-installment naman po, ang kanyang down payment po ay 11,600. Tapos ito po yung kanyang monthly, 36 months or 3 years po ay 5,050 pesos. Tapos pag 36 months, 5,624 pesos mga guys. Tapos pagka 24 months or 2 years, 6,501 peso po. Kaya mga guys, kaya kung malapit lang din po kayo dito sa may Barangay Balibago, Santa Rosa, Laguna, sa may Skygo, pasyalan nyo na to mga guys. Kasi mas ma-appreciate nyo yung motor pag makikita nyo ng actual. Lalo na itong nireview ko, ito po ay matte blue. Pag nakita nyo ng personal to mga guys, nako, baka magdalawang isip kayo. Kasi, syempre, yun nga po, hindi naman po sa pagano, mas mura po siya. Pero yung may bibigay niya pong mga features sa specs, katapat din po ng mga ng mga branded po yan mga guys. Tapos yung isa po niyang kulay, yan po, glossy po na silver. Yan. Mga guys, sa Skygo po, pag nag-avail po kayo ng motor nila, pwede rin po kayo magbayad through GCash po. Yan po yung niya, step by step po. Yan po yung procedure niya, para hindi na po kayo pupunta sa mismong kasa o dito po sa mismong kuhanan ng motor po. Sa mismong branch po nila yan. Pwede po kayo through GCash. Meron din po sila sa may 7-Eleven mga guys.
So yun mga guys, hanggang dito na lang. Hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Salamat nga po pala dito sa May Skygo, sa may Barangay Balibago, Santa Rosa, Laguna. At nare-review ko po yung mga motor nyo. More sales to come. At gaya na like yung sinasabi. Ingat po palagi. Ride safe always and God bless po. Like and share na rin po ng aking mga videos. Bye-bye!